Dear Kuya Billy, isa po ako sa inyong mga follower kahit po doon sa lumang Facebook account nyo. Halos lahat din po ng Untold Story nyo ay aking napakinggan. At may mga part po ng inyong istorya sa Untold Story na minsan talaga namang tumutulo ang aking luha. Dahil kahalintulad po ito ng aking kwento. Itago nyo lang po ako sa pangalang Annalyn na ngayon po ay kasalukuyan po ako nag-aaral ng college. Sisimulan ko po ang kwento nung ako po ay high school pa lamang. Dahil nga po sa mahirap po ang buhay namin, ako po ay nag-working student para makapag-aral. Ang ina ko po ay isang labandera. Naglalaba po siya sa isang mayaman sa aming bayan. Kaya po sa kagustuhan ko po makatulong sa aking ina, ako po ay palagi ang sumasama sa kanya. Sumasama po ako para matulungan ko po siya sa paglalaba. Hanggang dumating po ang time na mismong amo niya na po ang nagsabi sa akin at sa aking ina na sila na daw po ang bahala sa aking pag-aaral. Pumayag naman po ang aking magulang at gayon din po ako kasi alam ko pong malaking tulong ito para po sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Dahil ako nga po isang kabataan na nangangarap na makapag-aral. Sa mga unang buwan po, tumira po ako sa kanila sa bahay po ng aking amo o sa amo po ng aking ina. Naging maayos po ang lahat. Naging masaya at naramdaman ko po na pamilya rin po ang turing nila sa akin. Hanggang sa dumating po ang punto na may umuwi po na galing sa ibang bansa na anak ng aking amo. Hindi po may tatago na talaga namang napakagwapo po ng anak ng aking amo. Sa madaling salita po, agad po kami nakapalagayan ng loob dahil sobrang bait nito sa akin. Hanggang sa mahabang panahon po ang aming pinagsamahan dahil nga po bakasyon lamang ang anak ng aking amo dito sa Pilipinas, agaran din naman po silang umalis. Sa loob lamang po ng isang buwan, nagbakasyon po sila dito sa Pilipinas at bumalik na po ulit sila sa Amerika. Napakasakit po sa akin, Kuya Billy, ng pangyayaring yon sa buhay ko. Kasi sa mabilis po na pangyayaring yon na pagbabakasyon ng anak na aking amo, may nangyari po sa amin. At makalipas po ang ilang buwan, nagulat po ako kasi nagbunga po yung nangyari sa amin ng amo ko. At hindi ko po maunawaan at hindi ko rin po maintindihan kung paano ko po ito pagtatapat sa aking mga magulang. At ganoon na nga po ang nangyari, hindi po maiiwasan na lumalaki po ang aking tiyan. At ng mga panahon po na yon, mayroon din po akong boyfriend. Dahil po sa takot ko na mawalan ng trabaho ang aking magulang, ganoon din po ako. Inilihim ko po iyon at pinaamin ko po sa aking boyfriend na siya po ang ama ng aking anak. At wala naman din po naging problema sa aking boyfriend, Kuya Billy, dahil mataas din po ang pagtitiwala sa akin ng aking boyfriend at sa katotohanan po may nangyayari na rin po sa akin at saka ng aking boyfriend na mga panahon na yon. Kaya naging madali din po ang pagtanggap. Ang masakit lang po sa akin, nahinto po ako sa aking pag-aaral at nanatili na lang po bilang katulong sa amo ng aking mga magulang. Dahil medyo nagkakaedad na po si nanay noong mga panahon na yon, mas pinili na po ni nanay na mamihinga at ako na lamang po ang pumalit sa kanyang mga gawain. Sa ngayon po, Kuya Billy, ay 5 taon na po ang aking anak at hindi pa rin po alam ng totoong ama ng aking anak, ganun din po ng pamilya niya, na ito po ang matagal ko nang itinatago o inililihim sa kanila. Ganun din po yung aking boyfriend na nagsasama na rin po kami ngayon at mayroon na rin po kaming anak. Ang nakakalungkot, Kuya Billy, talaga naman pong hindi maikukubli o hindi maililihim dahil sa tuwing magbabakasyon sa Pilipinas ang kanyang totoong ama, talaga naman pong napakagiliw sa aking anak na babae. Naniniwala po talaga ako siguro na may katotohanan ang sinasabing lukso ng dugo.
Dahil kahit po ang mga lola niya o yung aking mga among babae, ganun din po yung aking among lalaki, talaga naman pong napakabait sa aking anak. At tuwing umuwi po yung kanyang totoong daddy, talaga naman pong inilalabas niya pa kami. Ganun din po ang aking anak at ibinibili niya po ng mga damit, binibili niya ng mga gamit at sinusuportahan niya rin po sa pag-aaral. Sa mga panahon po ito, Kuya Billy, naguguluhan po ako kung aaminin ko pa po sa kanya o ililihim ko na lang po ng tuluyan ang sikreto na talaga naman pong napakatagal ko nang tinatago. Natatakot din po kasi akong mawala ang aking boyfriend na talaga naman pong napakabait at tinanggap po ako ng buong buo at wala pong naging sumbat sa akin. Kaya Kuya Billy, ano po kaya ang aking magandang gawin? Mananatili po kaya ako sa panahon na ililihim ko na lang po ang aking sikreto or aaminin ko po sa kanila ang nangyari po sa amin? Hindi ko po alam kung nararamdaman niya po na anak niya po ito sa amin, kasi after pong mangyari yung nangyari sa amin ng mga gabing yon, kahit nagkikita po kami bawat bakasyon ng aking amo o ng aking anak ng aking amo, parang baliwala lang po sa kanya ang nangyari sa amin. At hindi na po namin napag-usapan yung mga nangyari o nagawa namin nung unang-una kami nagkita, nung una niya pong pagbabakasyon. Kaya iniisip ko po, Kuya Billy, na ilihim ko na lamang po ito para po hindi ko po magulo ang pamilya ng aking amo, dahil sa kasalukuyan po may asawa na rin po ang ama ng aking anak na panganay. Kaya alam ko po, pag inamin ko po ito, tiyak makakasira po ako ng pamilya ng aking mga amo, at baka ito pa po ang maging dahilan kung bakit masira or mawalan po ako ng trabaho. Natatakot din po ako, Kuya Billy, kasi talaga naman pong napakabait po ng aking mga amo. Sila po ang sumusuporta sa aking ina na may karamdaman ngayon. Sila din po ang nagpagawa ng bahay or nagpaayos ng aming bahay. Kaya talagang hindi ko po alam kung paano ko po sisimulang aminin sa kanila. Ganun din po sa aking boyfriend. Hindi po deserve na masaktan ng aking boyfriend, dahil wala po siyang kaalam-alam na hindi niya po anak ang aming panganay. Kaya Kuya Billy, ito po ang aking problema na napakatagal na pong inililihim ko at napakabigat po sa aking puso, sa aking isip, dahil gumugulo po ito sa akin, dahil habang tumatagal po yung aking anak, nararamdaman ko po na lalo po siya nagiging kamuka ng tunay na ama ng aking anak. Kuya Billy, ano po kaya ang dapat kong gawin? Dapat ko bang aminin or ilihim ko na lang po ito ibaunin ko na lang po ito hanggang sa libingan at ipaubaya ko na lang po sa taas ang nangyari sa aking buhay? Sana po, Kuya Billy, ma-advisean niyo po ako, ganon din po ng inyong mga followers. Maraming salamat po, at sana po maraming pa pong istorya ang mapakinggan ko sa inyong Untold Story. Maraming salamat po. God bless. Hello Annalyn, sobrang ang ganda rin ng kwento mo, sa totoo sin, parang ang ganda rin ng istorya mo, kasi talagang pinatunayan ng kwento mo yung salitang lukso ng dugo, no? Doon pa lang sa part na minamahal o pinaparamdam yung pagmamahal ng mga amo mo doon sa anak mong panganay, no? Doon pa lang maging thankful ka na, no? Doon pa lang mararamdaman mo na parang pinararamdam na ng taas or ng langit na bahagi yung anak mo ng pamilya na yon. At ang ma-advise ko sa'yo, siguro sapat na yon sa hindi mo na kailangan makihati, no? Dahil ibinibigay naman yung atensyon na para sa anak mo. So dahil nga sinabi mo na mayroon na ring asawa yung ama ng panganay mo, maaari ka pang makasira or maaari pang makagulo doon sa pamilya na binuo nung ama nung panganay mong anak. Siguro nga nung mga panahon na nangyari yun sa inyo, siguro para doon sa lalaki parang one night stand o parang wala lang yun. Parang ganun lang siguro yung inisip ng lalaki, na hindi mo naman agad sinabi na nagbunga yung inyong ginawa nung ama ng inyong panganay. Doon naman sa part na sa boyfriend mo, tama ka, hindi niya deserve, kasi sa simula pa lang
niloloko mo na siya sa simula pa lang. Talagang hindi mo na sinabi sa kanya yung totoo dahil nga sabi mo nga hindi siya yung ama ng anak na panganay mo, pero tinanggap ka pa rin niya at wala kang hindi niya pinaramdam sa iyo, no? Dahil nga wala siyang alam, no? So masasaktan lang siya kung aaminin mo or sasabihin mo ngayong 5 taon na yung anak mo. So napakatagal na panahon na niloloko mo yung unang boyfriend mo na ngayon ay 2 anak niyo na. So ang may advice ko sa iyo ay siguro ilihim mo na lang yan baunin mo na lang hanggang kamatayan. Yun ang sabi mo, baunin mo na lang hanggang kamatayan at hayaan mo na ang taas, ang langit na ang mag-decide kung kailangan pang malaman ng pamilya mo at yung pamilya ng mga amo mo. Para iningatan mo na lang lahat na walang masaktan. At okay naman yung buhay ng anak mong panganay, mahal naman siya ng pamilya ng amo mo, sapat na yun para sa akin. So ngayon, mas enjoyin mo na lang yung buhay mo. Huwag mong gawing komplikado kasi oras na inamin mo yan, 2 klase lang yan. Tanggapin nila or maging komplikado yung sitwasyon mo, mawalan ka ng trabaho, or maging komplikado pa yung anak mo, yung sitwasyon ng anak mong panganay. At maging komplikado pa yung sitwasyon nyo bilang mag-boyfriend at kinakasama mo nyo na rin ngayon at may anak na kayo, magiging komplikado ang lahat. So para sa akin, ipaubaya mo na lang sa taas kung ano yung pwedeng mangyari. Ang taas ang gagawa ng paraan kung paano ang magiging maayos dyan sa nangyari sa iyo. So ang nakaka-proud lang, binuo mo yung bata at binigyan mo ng buhay yung bata, hindi ka nag-isip ilaglag, hindi ka nag-isip kung ano pa mang desisyon, mas pinili mong palakihin yung mga anak mo at ngayon naman nagsisikap ka dahil may trabaho ka, buo yung pamilya mo, may anak ka na lang ng pangalawa, okay na yun. Doon pa lang perfect family ka na. Kahit naman na anong gawin natin, hindi na natin maitatama yung nakaraan. Maitatama na lang natin yun sa pamamagitan ng sa susunod dapat nagagawa tayo yung mga desisyon natin, mas magiging maayos na sa nakaraan. So, huwag na nating balikan yung nakaraan kasi maayos naman yung kasalukuyan mo. Yun yung ma-advise ko sa'yo. At sana, maging maayos ang lahat para sa'yo. At sobrang maging masaya yung anak mo sa kung ano man yung natanggap niyang importansya doon sa pamilya ng amo mo, naway maging masaya yung anak mo at mapunan yung pagmamahal na hinahanap ng isang bata na lumalaki. At huwag mo nang balik-balikan yung nakaraan, huwag mo nang isipin yung nakaraan at ibaon mo na sa limot yun para mas maging maayos yung pagpunta mo sa hinaharap, maayos yung pagtupad mo ng alam mo yun, maayos yung ang pangarapin mo ngayon, maging maayos naman yung kinabukasan ng inyong mga anak bilang yung boyfriend mo at yung 2 mong anak at ikaw, at yun ang buuhin nyo ngayon, yung pamilya nyo na yan ang buuhin nyo ngayon at hayaan nyo na yung ama ng panganay mo. Tuloy mo lang ang buhay mo at huwag mo na sanang hayaan na mangyari ulit. Kung magkikita man kayo or nagkikita man kayo nung tatay ng panganay mo, huwag mo nang hayaan na ulit mangyari ulit yung nangyari sa inyo. Sapat na yung nagkaroon ng anak kayo, sapat na yung nangyari sa inyo nung nakaraan at huwag nyo nang hayaan maulit para walang masirang pamilya. Yun lang. At maraming salamat sa tiwala na iyong pagbabahagi ng iyong kwento at sana mapagtagumpayan mo ito. God bless!